Well, sa masasabi ko na sa ibang aspeto, may natuturo sila kasi syempre makapadali mo yung yung saan tutungo yung jeep, kung saan ka dapat sumakay, at talagang mabibigay sa'yo ng talaga na ito, sakayan ito papunta sa handaan or everywhere na in every route. Yun. May tulong nila, tatawag ng pasahero dahil pag dito kasi, may makikita ang pasahero kung saan ang gagaling diba? Pero pag may parker, siya makakuha ng pasahero. Kaya rito, kailangan may parker para matawag pansin ng mga pasahero. Nami-maintain nila yung traffic. Kung minsan sila nagka-traffic pa. Kasi sila tulong. Tulong din yan kasi sa mga sa pagpapa-abante din ng mga sasakyan. Yung iba, maalala yung basta pag may mga gadget, nakakatulong sila. Ang monumento ang itinuturing sentro ng industriya sa Caloocan. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga pagkakakitaan. May mga trabaho na napagkakakitaan ng malaking halaga. Meron din namang sapat lang sa isang araw na panlamang ng sikmura. Sa paggawa ng dokumentaryong ito, nakilala namin si Mang Julio, isang barker sa monumento. Miyerkules ng gabi ay naabutan namin si Mang Julio na tumutulong sa isang taxi. Doon ay tinanong namin siya kung pwede namin siya makapanayam at mahingi ang kanyang oras. At siya naman ay pumayag. Ang ginawa ko Caloocan, kasi nito may sabi ko sa ako may bahay na panasito. May bahay daw po. Sino po? Tama po. Ngayon, pagkatulong ko, walang bahay. Tapos, yan naman. Tapos taxi. Ilan. Tapos, pagkahada, umibat kami sa palingkod. Kasi yung kami ng ay so pagkatulong kami, natulog na kami doon. Doon na kami nakatira ng dati din. Magkano po yung yung kita po ninyo sa bawat araw? Gusto mo, 200. Ayun na po yung pinakamalaki. Kasi sa trabaho ko, wala na yun. Diretso na sa bago ito magpaparke. Magtawag ang taxi. Ito kaya yung siniran. Isa nga, ito yung nagbibigay taxi. Iwan, lumakiso. Ayaw magbigay. Tinataga akong kami. Ilang oras po yung tinatagal yung sa trabaho? Alaw na. Alaw na. Ano po yung pinakamahirap na parte ng pagiging barker po? Tapos mo yung Narito tayo ngayon sa monumento at unang beses natin bibisitahin ang bahay ni Mang Julio. Kaya tara, samahan nyo kami. Hello po, Ate Kylie. Nakapag-almusal po kayo? Ano po yung almusal niyo? Tinakay sa kakapi. Sayang hindi namin kayo naabutan ng almusal. Tapos si Jun, di ba? Sila Mang Julio ay naninirahan sa isang barong-barong na pagmamayari ni Aling Feli. Tara, kausapin natin si Aling Feli. Siya yung may-ari ng tinitirahan nila Mang Julio. Kausapin natin siya. Aling Feli, ano po ba man sabi tungkol kay Mang Julio? Sa mag-asawa na yan, sa tagal na dito ng paninirahan, yun yung ang aking na
minsan parang naipipintas dahil sa kabila ng ganyang sitwasyon ng kanilang buhay. Oh, dati nakatira sila sa jeep. Ayan, yung jeep sa likod na yan. Ayan, dyan sila nakatira. Ngayon, kung mga buntes, dyan, o yun, doon sa may lapag na yun, doon, lumipat sila doon. Doon sa may pasilyo na yan. Naawa naman ako, pinabuhat ko yung papag dahil manganganak nga. Sa kapitbahay namin papag, sabi ko, yung ilipat na lang dito para kung manganganak, may mahihigan yung kaniyang anak. Naaawa ako na gagalit niya dahil sa kabila ng hirap ng buhay, ayun, nagsupling pa uli ng bagong bata. Ito namang si Julio, ayun, talagang nagsasakripisyo naman sa pagtatawag para ma-survive yung kaniyang pamilya. Kung minsan, nagluluto ako dito ng mga perito, kaya gulay. Sa halagang 10 piso, nakakain na silang mag-anak. Ngayon, ina-advise ko sila kung hindi naman ako parating nagluluto ng araw-araw. Sabi ko, ayun, yung aming kalan na bikahoy, sabi ko, magluto-luto kayo para, kaysa sa bumili kayo ng 5 pisong kanin, ng ulam, halagang 30, hindi sila mabusog. Sa halagang kalahating kilong bigas, satisfied na silang mag-anak. Halagang 15 pesos. 15 hindi, sa isang kain ba? Busog sila, kaysa bibili sila ng 20 pesos na kanin, hindi sila nabubusog. Sabi ko, sige, magluto-luto tayo dyan. Kahoy-kahoy, basta mamumulot-lumulot kayo ng kahoy para at least to survive our daily needs. Ganun. Practical na nga lang nga. Sabi ko, sa hirap ng buhay, talagang kailangan maging broad-minded ka. Pag uwi mo, magbitbit ka ng kahoy. Meron kang 15 pesos, bimili kang kalating kilong bigas. Bimili ka ng 20 pesos na isda dyan. Makakaraos na sila sa maghapon. Tinuturuan ko din ng gano'n. Ito nga, talagang yung mga anak. Hindi na lang kami sumasama din sa... Eka nga, masaya kami din. Kahit walang pera, walang basta teka nga, kakasurvive na sa maghapon. Praise the Lord.